Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Bagamat po tayo ay ilan-ilan pa lamang po, pero po hindi po natin namamalayan sa paglipas po at sa pagsadsad po ng ating banal na gawain, ay mapupuno na po ang ating dambana. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Ngayon po, ang una ko pong tatawagin upang sa atin ay magbahagi at mag-alay po ng isang awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na si Nanay Mirna. Purihin at nakilangin ng Ama. Salamat po, Ama. Salamat po. Salamat po sa iyo. Wala na po akong masambit, kundi puro pasasalamat sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos kasi paumanhin po sa bilang sangkatauhan, hindi na po ako nakapagbihis. Sa kalooban po ng Ama, napahintulutan po ako na makapaki-join po sa mga kapatid na bilang sangkatauhan. Reunion po. Kaya sabi ko, parang malungkot-lungkot, hindi po ako nakaganap kanina. Tapos kahapon po, uhaw na uhaw din, hindi rin po pinaladasan pa si Mother. Subalit, Ama, salamat po sa iyo, sapagkat ito nga po'y kahilingan ko. Lunes o yun pong Sabado, ako po magamit niya sa gawain niya, masayang-masaya na po ako. Subalit, sadyang napakabuti ng Panginoon. Nais ko po siyang awitan at pasalamatan kasi pinatunayan lang po ng Ama kanina po na kami po ay umattend po ako ng reunion sa aking mga kaklase po nung high school. Doon po'y pinatunayan niya kapag sa puso mo siya ang daladala mo. Naging kapaki-pakinabang po yung pag-attend ko kanina. At salamat sa kapatid na baby, kapatid po nating alagad, pinsan po ng mahal na Apo Kunching. 5 taon na po akong inaanyayahan ng aking mga kaklase na makapakipag-reunion. Subalit, lagi po akong gumagayak, hindi po natutuloy. Wala pong udyok sa puso at walang kaukulang damdamin. Subalit, siguro po niloob niya. Napakabuti po ng Diyos, partisyon, partisyon sa bilang tao. At sabi ko nga po, ang kahilingan ko, kung ako'y makaka-attend ng reunion, sabi ko po kay kapatid na baby, maging pakinabang yung pag-attend ko. Nakakagalak po yung pangyayari kasi ako po ay batch 74. Subalit ang naatinan ko pong reunion, mahal na Apo, ay batch 73. Purihin ng Diyos. Ito po ay, subalit hindi ko po yun ikinahiya. Dumating po yung ibang kabatch ko, bukas po ang reunion namin, sabi sa akin, ba't diyan ka umattend? Sabi sa, ba't diyan ka umattend? Tingnan mo, parang out ka, ganun po. Hindi, sabi ko, okay lang. Kasi kaya nagkaganon, nang mag-grade 1 po ako, 5 taon at kalahati, saling pusa. Subalit sa kalooban ng Diyos, ipinasa na po ako ng teacher, kaya naging grade 1 na po ako. Magkaklase po kami ni kapatid na baby, mahal na Apo. Hanggang pong galak po sa puso kong ibahagi, sapagat hindi po siya nagbago mula po nung elementary. Napakabait po niya si kapatid na baby. Simula sa pasimula, siya din po yung naging daan para po mapagbigyan yung mga kapatid. Sabi nung isang kaklase ko po, Timo, out ka, ba't diyan ka umattend? Pagdating ko po, maraming nakatingin sa akin. Sabi ko kay kapatid na baby, sa Kapampangan po, ba't di nila ako kilala? Sabi ko po, parang kahirap ng pakiramdam. Pero sabi ko, Panginoon, niloob niyo pong dito ako sa batch 73 maka-attend. Ang kahilingan ko po, Ama, hindi po mahalaga sa akin na hindi nila ako matandaan. Ang mahalaga po, maging makabuluhan yung pag-attend ko dito sa reunion na to. Sa katagalan po, na-notice po nila na ako pala yung si Mirna Cao. Napakabuti po ng Diyos, mahal na Apo. Napakabuti po ng Panginoon. Ikaw ba yun? Dati maitim ka na mataba na medyo kuba. Sabi ko, kuba pa rin, kaya lang, siyempre sa Panginoon, sabi ko po. Hindi talaga nila ako matandaan. Kasi po, kaya naman hindi ako matandaan ng iba. Pagkatapos ko po kasi ng 3rd year high school, ako po ay nahinto.
nahinto po dahil siyempre po ang buhay mahirap lang. Ngayon, kaya po naging kaklase ko yung batch bukas, yung batch 74 na mga kaklase ko. Subalit hindi po mahalaga yon. Ang nais ko pong ibahagi ngayon, bakit niloob ng Diyos na ako ay maka-attend sa batch na to? Di ba kapatid na baby, napakabuti ng Panginoon. Nung mag-uumpisa na po ang aming gampanin at mananalangin na raw po, bigla pong may nagturo sa akin na ako daw po ang mananalangin, dudulog at mananalangin sa pagkain. Hindi ko po maintindihan yung kabog ng dibdib ko at naririnig ko po yung mga usapan nila na andun siya kay Apo, doon na siya kay Apo, doon niya na inuubos yung kalahati ng buhay niya. Doon siya naglilingkod sa Divine Mercy. Yun po yung naririnig kong usapan nila. Kaya po pagkatapos kong manalangin, galak na galak po ang puso ko at napapatak po yung luha ko at sabi ko sa Panginoon, salamat po Ama. Ito po yung layon ko. Sabi ko nga kung bukas kalooban, maaaring pagkatapos manalangin ay pwede na akong umuwi. Sabi ko po kasi noon, a-attend ako sa ating reunion, batch 74 kung loloobin ng Ama na mabigyan akong daan na ako yung makapanalangin ako kahit invocation, kahit pagdulog o kahit sa pagkain. Wala po akong pinagsabihan. Lalo naman po ang kapatid na baby, walang sasabihin dahil tahimik lamang po siya. Welcome naman po siya doon sa kanyang batch 73. Napakadakila po ng Diyos sapagkat damang-dama ko ang paghahari ng Diyos. At nung matapos na pong nagkainan, yung pong mahal na Apo, yung pong kabyak ng puso po ni kapatid na Narciso Buko po, mithing-mithi daw po niya na sa katauhan ninyo, i-bless po yung kanyang mga school po at lugar. Subalit sabi po niya, di ba alagad ka ng mahal na Apo Kunching? Hihintayin ko yung kaukulan daw po na mangyari yon, kung ano daw po ang kalooban at baka mangyaring dumaloy ang espiritu ay kahit pumasok lang daw po kami sa mga kwarto. Nakakagalak po kasi wala man po ako dito, kasama po yung mga pangalan ng mga kapatid na yun daw po ay ipinafungsoy na rin sa kapatid ni Ellen. Nabanggit po yung kapatid na Ellen at batid ko po na iyon ay ang ating kapatid na kundi po si Mother ay si Tita Pearl at nagpapasalamat po sila sa Panginoon. Wala daw pong, habang nagbe-bless daw po, wala daw pong sinasambit si Mother kung hindi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo. Kaya galak na galak po sila sapagkat patuloy ang pagyabong ng kanilang kabuhayan. At doon po, wala man akong sadyang talinong taglay na ibinigay ang Diyos, ipinaganap ng Diyos na masambit ko po sa kanila na katotohanan po yun. Hindi tayo sa tao naniniwala o nananalig, subalit ang Diyos gumagamit ng tao upang sa inyo'y magturan. At napakadakila ng Panginoon, wala man doon ang katauhan ng mahal na Apo at ang kalooban ng Diyos na ginamit si Mother. Galak na galak po ako. Naging bahagi po ako ng gawain. Pagkatapos po, naupo na kami ng kapatid na baby, bawat dumating na mga kaklase. Kung hindi po nila ako pinapansin, hindi ko po alam kung ano yung naghari sa damdamin ko na pagpapakababa na nilalapitan ko po sila. Hindi niyo ba ako kilala? Sabi ko po, ako si Mirna Kao. Ako yung taga Bisal. At napakasarap pong marinig. Ikaw ba yan? Ang laki ng binata mo. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, hindi ko po ipinagmamagaling yung ganong salita, kundi yung damdamin na kapag siya pala yung taglay mo sa puso mo, hindi ka matatakot. Kasi po, yung batch na yon, batch po yun na nakaklase ko po kasi si Doktora Panyang elementary grade 1 hanggang grade 6, high school, first year, hanggang third year. Datapwat hindi po kami magkakaseksyon. Ako po yata nasa mababang section, kaya po magkakaklase kami. Purihin ang Diyos, puro po sila mga degree holder, subalit sabi ko, mas naman amang antas na binigay mo. Ako'y doktora mo. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay.
Nakakagalak po kasi bawat may malapit sa'yo, ay kay Apo, kunching ka pala. Merong magpapahipo ng tiyan, merong hipan mo nga yung ulo ko sa kalooban po ng Diyos. Kaya purihin at dakilahin ng Panginoon. At naramdaman ko po sa puso ko, hindi ko na rin maramdaman yung dating kapag ganun po ako, kapag kasama ko po yung mga dating sa dating buhay. Magalaw po ako, mabiro, ma-joke, yung pong parang mahalaw, ano po, hindi ko masabing galaw ka, kundi ikot dito, ikot doon. Tumayo lang po kami ng kapatid na baby nung kakain at nung kami po ay magsi-CR. Kaya po, salamat sa Panginoon, pinahihintulutan mo man din na gumanap bilang makahalubilo sa mga kapatid bilang tao. Subalit, naroon yung patuloy na paghahari ng iyong banal na Espiritu. Ama, salamat po sa iyo. Salamat po sa patuloy na pagtitiwala mo sa amin, sa paggamit mo po sa amin. Kaya po, ngayon ay Sabado, huling araw ng linggo, Lunes, may pasok, Martes, Christmas party, at medyo matagal po ang bakasyon. Kaya gusto ko po muling awitan ng isang awitin ng ating Panginoon. Pamaskong awitin na pinamagatang O Holy Night. Para po sa ating Panginoon at sa atin pong lahat, mga minamahal ko mga kapatid. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our the Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its home. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its home. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder break a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born.
Maraming salamat po, Nanay Mirna, sa maganda mong ibinahagi at inialay na awitin sa ating lahat. Nanay Mirna, gaya nga po nung naibahagi mo kanina, sabi po ng mga kabatchmate mo na hindi ka po nila nakilala sapagkat dahil po yan sa ating Panginoon. Amen po ba? Sa ganap na paglilingkod niya sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, patuloy siyang pinababata ng Ama. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, ang susunod ko pong tatawagin, udyok po sa akin na siya'y tawagin. Wala pong akong sharer po na nakatala po. Pero pinasilay po sa akin ng Ama kung sino po yung marapat na tawagin sa umagang ito, sa gabing ito. Nawa po, paunlakan niya po ako sa aking pagtawag sa Kanya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Tita Baby. Salamat. Salamat po, Ama, sa pagkakataon itong binigay mo sa akin. Kayo po ang nagbibigay ng pag-ibig at pagmamahal sa amin. Mahal na mahal ko po kayo. Gandang umaga po sa inyong lahat. Mahal na apo, mahal na kapatid, mga kapatid, sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat at muli po akong nakarating dito sa Dambana. Alam po ng mga kapatid na may pagsubok na dumating sa akin bago po ako nakarating dito. Binigay po ng Ama, ngunit alam ko na malalampasan ko. Hindi po nyo alam, galing po ako ng Australia at sinubukan po ako ng ating mahal na Ama. Ang aking pong anak ay nagkaroon ng isang aksidente at siya po ay nagtungo sa isang lugar kasama po ang kanyang mga kasamahan, mga kaibigan at nagkakasayahan po sila. Ngunit sa isang pangyayari, siya po ay nabalian po ng liig. Sa pagkakataong iyon, hindi ko po alam kung ano ang isipin ko. Ngunit ang ginawa pa po ng anak ko na hindi ko po talaga inaasahan. Pagkakaksidente po niya, hindi pa po niya sinabi sa amin ang nangyari kinabukasan pa. Ginising na lang po niya kami, sinabi niyang na-aksidente nga po siya. Hindi ko po alam kung saan ang galing ang lakas ng aking kalooban. Basta po nasambit ko, Panginoon, kayo na po ang bahala sa anak ko. Pagdating po namin sa ospital, nakita ko po ang anak ko nakahiga, hindi po siya makatayo. Nakaratay po siya mula po ng 3:00 ng hapon hanggang 1:00 ng madaling araw ay nasa emergency department po siya. Hindi po niya may galaw ang kanyang likod, ang kanyang leeg. At siya po ay binigyan ng doktor ng x-ray, lahat po ginawa nila para sa kanya. Ngunit ang isang himala na binigay ng ating Panginoon, noong pong mangyari ang aksidenteng iyon, kagad po na may paramedic na nandoon na alam po ang gagawin niya. Siya po ay nilagay sa isang stretcher, linagyan po siya ng tuwalya sa leeg para po hindi niya may galaw ang kanyang katawan at leeg. At saka po tumawag ng isang ambulansya. Kaya po nung makarating siya sa ospital, yun nga po, naghintay po siya sa emergency ng halos 10 oras. At nang dumating nga po kami, hindi ko po talaga may paliwanag ang aking damdamin. Basta po nagdasal ako, Diyos ko, sabi ko, uwi pa naman ako, paanong gagawin ko? Ngunit sa pamamagitan ng Panginoon, basta naisip ko na walang mangyayari sa kanyang masama. Kaya po nung tumawag si Apo, tinawagan ko po si Apo,
Nag-text po siya sa akin, hindi ko po siya nasagot. Ngunit nung makita ko po ang text niya, nag-text po ako na sinabi ko nga po ng anak ko ay nasa ospital at ganun po, na-aksidente siya. So sinabi niya po agad sa akin na walang mangyayari sa kanya, na maliligtas siya. Kaya po panatag ang loob ko. Nung po may dumalaw sa kanya, sabi niya, bakit hindi ka man lang nai-stress? Sabi niya sa akin, yung anak mo nakalatag sa ganyan, di mo alam kung mapaparalyze o ano. Basta sabi ko po, bahala na ang Panginoon. Ang Panginoon lamang ang aking patnubay. Kaya po dasal po ako ng dasal habang nasa ospital. Kaya po nung dumating na po ang mga examen niya, wala pong ugat na napatid sa kanya. Kaya po talagang pasalamat ko. Ganun na lamang. Kaya po sinabi ko nga sa asawa ko, huwag na akong tutuloy sa holiday ko kasi sinong maglo-look after sa anak natin. Pero ang sabi niya sa akin ng mahal kong asawa, hayaan mo ako ang maglo-look after sa kanya. Dapat nga po kasama ko siya dito ngayon. Kaya lang parang may pumipigil sa kanya, kaya sabi niya, ay ikaw na lang ang mag-holiday. Kaya po siguro yun din ang kaparaanan ng Panginoon na yun nga po, makatuloy din ako dahil gusto ko po talagang umuwi, dahil nga po gusto ko rin maka-attend dito po at sa aking ama na may edad na rin po, gusto kong makasama sa Kapaskuhang ito. Kaya po, ayun, ngayon po, nilagyan na po siya ng halo at hindi po niya maigalaw ang kanyang leeg sa loob ng tatlong buwan. Pero ganun man po, parang wala pong nangyari sa kanya, para pong nagdahilan lang siya. Kaya ako'y taus-pusong nagpapasalamat sa ating Panginoon. So, ganun din po kay Apo. Po, salamat po sa panalangin. At kaya po ngayon, andito ako sa harapan ninyo na nagpapatunay na ang Diyos ay buhay. Buhay ang Diyos, kaya manalig tayo sa Kanya. Ano man po ang ating pinagdadaanan, ay malalagpasan po natin ito. Kaya yun lamang po ang aking masasabi. Maraming pong salamat. Maraming salamat po, Tita Baby, sa ibinahagi mo po sa umagang ito. Tunay nga po na kapag ang Diyos po ang naghari sa bawat isa sa atin, kapag inialay po natin ganap ang ating sarili sa Panginoon, naging patag po tayo, ipagkakaloob po niya kung ano ang marapat para sa atin. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po ang susunod ko pong tatawagin upang magbahagi sa umagang ito at magbigay inspirasyon at kagalakan sa bawat isa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating Mother of the House, si Mother Marisa po. Salamat po, Ama. Purihin dakilaan ng ating Panginoon. Sa gabing ito ay nais ko pong ihayag ang nakakatats yung bahagi ni kapatid na Baby. Alam niyo po, parang higit pa po kayo sa alagad. Amen po ba yun? Anghel, ano po? Sobrang nakakagalak sapagkat yung benepisyo po na dinatanggap namin mga alagad sa dakong ito sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching ay natatanggap po ng mga tao na nakadama sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Amen po ba yun? At sadyang pinanutuhanan ng Ama na kagaya nung sinabit ni Nanay Myrna, totoo po yun. Simula po nung nadako kami sa dakong ito, ipinahiwatig po ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na walang ibang master ng lahat kundi tanging ang Diyos lamang. Amen po ba yun? May baba, subalit hindi tao ang nagpapatupad kundi ang Diyos. Kaya kapatid na Baby, congratulations po. Yung ganong kalagayan po, kung ako siguro sa sitwasyon, magdadalawang isip po ako na umalis. Amen? Subalit ikaw, hindi ka man alagad. Diretso, andito ka ngayon sa amin, kapiling ka po namin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? What a faith! Alam niyo po, sabi ko nga itong Paskong ito ay kakaiba. Sa bawat kaganapan na pabalik-balik man na dumaratal ang buwan, subalit lumilipas ang taon, iba't iba ang kaganapan na pinadadama ng Diyos. Lalo't higit sa pagsilang po ng ating Panginoon, paggunita po ng pagsilang.
At kagabi po ay nakapagnilay ako na ano nga ba ang totoong diwa ng Pasko. Alam niyo po, bukod po doon sa ipinahayag po ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo, kundi yung pag-ibig ang tunay na diwa ng Pasko. Ito po yung idinatal sa akin kaisipan na, anak, sa bawat paggunita ng pagdiwang ng pagsilang ng Mesiyas bilang Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos, ay isang flashback na kailangang alalahanin po natin na kung ano yung kaukulang regalo na ibinaba ng Diyos para sa ating lahat. At hindi po niya pinutol sapagkat kahit hindi ang ating Panginoon ng hayagan at walang makakakita, may banal na Espiritu naman po na inirigalo po sa atin at sa pamamagitan at mahal na Apo Kunching sa dakong ito ay napakalinaw na patotoo kung paano ang tagapagligtas ay ating nakamtan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ang pasubali ng Ama, kung ang lahat po ay tuwirang tatanggap sa kalooban ng ating Ama, yung paggunita po ng pagsilang ay paggunita din po ng pagbabalik regalo sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat yung inirigalo po niya sa atin, napakinabangan na natin eh. Simula sa simula, as hanggang ngayon ay pinakikinabangan natin. Amen? Subalit ang ating Panginoon, hindi man lang po siya, hindi siya nagsasabi kung ano yung gusto niya. Wala siyang kondisyon, kundi tayo mismo ay magkusang loob. Amen? Yun po yung pinabatid sa akin, anak, kusang loob na pagbibigay regalo sa Diyos. Paano yun? Walang Diyos na baba. Subalit, yung kaukulang pag-asa na ipinagkaloob sa atin ng Ama sa pamamagitan po ng banal na Espiritu at sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay may patuloy na nangangalaga sa bawat tao. Bawat taon, araw-araw, may nangangalaga upang patutuhanan ng Ama na kung paano kanyang isinilang noon na binigyan ka ng tagapagligtas, ngayon naman ang ibinigay niya ay tunay na tanglaw upang tuwirang habang nabubuhay po tayong lahat ay hindi tayo mawalay sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya wala lang po sa regalong material. Wala sa regalong material. Sapagkat ang regalong material, pinagkakabalahanan lang talaga ng tao na sa loob ng isang taon, yung mga hindi nakapagbigay ng isang buwan para magregalo, binubuo po nila ng isang buwan lang, ng December. Subalit sabi ko nga sa Ama, paano po yung nagregalo halos buwan-buwan para sa'yo? Ano po ba yun? At tingnan niyo po, minsan joke-joke din si God. Bakit? Yung walang kakayanan, yun ang dami-dami yung binibigay na atas. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At pinakamahirap pa. Amen? Sige po, nilayan niyo lang po sa dakong ito. Totoo po yun. Subalit nakakagalak. Nasabi ko nga, hindi dahilan yung ikaw ay wala lahat para iwanan mo ang Diyos. Kundi habang pinahihintulutan niya dalisayan pa mga lingkod kasama ng mahal na Apo at ang mga anghel ng Diyos na tuwirang tumanggap sa Kanya, habang nasasakitan kami, lalo kami nasasarapan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Eh, wala na pong gagawa nun eh. Wala na pong gagawa na tao para habang sinasaktan ka, masasarapan ka, tanging Diyos lang. Siya lang may karapatan na sa pahintulot niyang pagdalisay, hindi ka malulumbay, kundi may galak ka pa rin, may sarap pa rin, sapagkat alam mo, siya rin ang kasama mo para humarap sa pagsubok sa buhay. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, alam niyo po, masyado pong, sabi ko nga, sa unang buhay, hindi ko man lang nabigyan ng pansin yun. Subalit ngayon, nang dahil may isang Apo Kunching na sumuko at tumanggap sa ating Panginoon, paraya at tayo po hinasikan ng mabuting punla sa bawat araw. Ito na po yung benepisyo na ipinagkakaloob ng Diyos. Alam niyo po, oo, nararanasan namin manghina. Totoo po yun. Subalit sa aming panghihina, pilit na nagpupumiglas ang Espiritu Santo upang huwag kaming magapi ng kalaban. Siya po yung una-unang, ito yung dapat yung gawin. Ito yung dapat isisiksik niya yung pinakamainam na aral para hindi ka magapi ng pagkatao mo. Bang Diyos? Amen po ba yun? At doon po, isang pagliligtas na po yun na ibinibigay ng Diyos. Regalo bawat araw
Kaya salamat sa Ama na sabi ko nga, kapag nararamdaman mo na gusto mong damhin ang sarili mo, pipikit ka na lang, para kang tulala, nakatingin sa malayo, na kung may awit pa nga ay, wag mo akong titingnan na para bang uutan ka. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit kami hindi. Nakatingin man kami sa malayo, hindi kami nasisiraan ng ulo. Kundi ang kinakapat isip at puso, yung sinasabi ng banal na Espiritu. Natutulala na lang po kami at pagdakay ngingiti ka na lang pagkatapos yung lipas na. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po ang buhay na kaloob ng Diyos. At salamat po sa ating mahal na Apo Kunching na sa pagsusumikap po niya, nakatayong lahat ay malinisan. Iba't pong paraan ang paglinis na ginawa ng banal na Espiritu sa ating lahat ang mahalaga. Isa lang po ang ipinunla sa atin. Ang liwanag ng banal na Espiritu na sa katawan nating mahal na Apo Kunching ay patuloy na lumilingap, nagmamahal at naghahasik na maiinam na aral upang maging sandata natin sa bawat araw ng ating buhay. Buhay po ba? Mga kapatid, salamat sa Ama. Huwag na lang pansinin, huwag na lang pansinin kung ano nagaganap sa katawan. Huwag na lang pansinin kung ano nagaganap pa na pahintulot. Ang mahalaga, hindi mo man pansinin yon, sigurado si God, hindi niya makakaligtaan na hindi yun makita. Sapagkat, lagi siyang nakatuon at ito po yung ginawa kong concept sa isip ko para lagi ako manalo. Ano po yun? Hindi po matalo ng aking pagkatao. Kaya pinahihintulutan niyang dalas-dalas na may pagdalisay dahil yun ang paraan para laging nakatingin si God sa akin. Buhay pa ba ang Diyos? Siyempre, hindi mawawali ng paningin niya, tinitingnan ka niya eh. Amen? Tinitingnan ka niya. Ibig sabihin, halos hindi na siya kumukurap kung paano ka lumalaban. So sa oras na yun, ano man ang gawin sa'yo ng kalaban, may Diyos na nakatingin, kahit alam niya malapit ka nang mamatay, hindi pa rin pagtulutan ng Diyos sapagkat nakatingin siya. Buhay pa ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po iwanan ko po sa inyo. Kakaiba po itong Paskong ito. Ano po? Sa pagunita po ng Pasko, may manaka-nakaman po ay nalulumbay bilang pagkatao sa mga kaganapan na sabi nga, yun lang, iisipin mo na lang, mahal ka ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. At nagagalak siya na sa paglaban mo, alam niya na siya'y sa'yo at ikaw ay sa Kanya. Amen? Hindi doon sa lumalaban ka nga, subalit masama ang loob mo. At kapag nahirapan ka na, iiwanan mo na siya, nalulumbay kaya si God number 1. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, laban lang po. Ano man po ang kaganapan, ang mahalaga sa paglipas ng taon lang lumilipas. Subalit ang bawat buwan at araw at oras, paulit-ulit lang yan. Hintayin po natin kung anong kaganapan noon, magiging kaganapan ngayon. Kung anong pagpapala noon, magiging pagpapala ngayon. Hintayin po natin. May bukas na nakalaan ang ating Panginoon. Muli, magandang umaga po sa gabi ito. Maraming salamat po, Mother Marisa, sa magandang ibinahagi mo. Sa ibinahagi nga po ni Mother po na sa paglaban po natin sa buhay, angkinin po natin na sa bawat paglaban natin, isipin lamang po natin na buhay ang Diyos na sa tuwin ay gumagabay at pumapatnubay sa atin upang maisadsad po natin ng maayos at maluwalhati kung naman po yung mga pinagdaraanan nating pagsubok o pagdalisay sa buhay. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po ang huli kong tatawagin upang tayo alayan ng isang awitin. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating mahal na kapatid na si Tita Bunso. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Patawad po panayantanggi ko kay kapatid na Sharina kasi talagang makatipol, alam mo na ako. Ano po?
Alam ko naman po hindi ako pababayaan ng Panginoon. Kaya po, para po sa inyo at syempre po sa ating Panginoon. Merry Christmas po sa inyong lahat. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas cards I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Merry Christmas po sa inyong lahat. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas cards I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Muli po, Merry Christmas po sa inyong lahat. Maraming salamat. Isa pa daw po. Diyos ko, ano ba? Gusto niyo po ba masaya? Bisa de Gallo na lang. Wala pa. Misa de Gallo sa simbahan at nagtilaok na ang tanda ng pagdiriwang at pagsilang Paskong dakilang araw. Ang awit na handog sa Mesyas mayroon pang kastanyeta.
At ang koro, tuloy ang kanta, may saliwin ng pandareta. Misa de Gallo, sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na Hari ng mundo. Ang awit na handog sa Mesyas, mayroon pang kastanyetas. At ang koro, tuloy ang kanta, may saliwin ng pandareta. Misa de Gallo, sa tuwing Pasko, nagdarasal ang bawat tao at nagpapasalamat sa pagsilang ng Diyos na Hari ng mundo. Maraming salamat po at maraming salamat sa Tatay Alan na alam timplahin yung boses natin. Ano po? Maraming salamat po. Maraming salamat po, Tita Bunso, sa inialay mong awitin. Kanina nga po, todo tanggi po siya na wag ko daw po muna siyang tawagin para mag-alay ng awitin. Subalit buhay po ang Diyos, sapagkat hindi lamang po isang awitin ang naialay niya po sa atin, kundi dalawa pa po. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, nakapulutan po natin ng inspirasyon ang mga bawat tumindig po at nagbahagi po sa harapang ito. Maraming salamat po sa lahat po mga naman nagsipagbahagi. Ang lahat po ay inaanayahan na magsitayo at awitin ng panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon.